Hello guys! Hello Cancer! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888 Cancer, alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. This reading Cancer ay general reading siya for the next 2 weeks of July. So, pwede kang makaresonate, gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. So, you need to be careful sa pagtanggap ng messages. Yun nga, para hindi ka magalit sa akin. Kasi baka hindi, sasabihin mo, hindi mo naman gusto yung reading ko. You need to connect the intuition, your intuition, to the cards na kung ano man ang cards na lumabas dito. Okay? Okay. Let yourself receive. Healing heart. Wow. Cancer. Unang baraha, sinasabi ng baraha sa'yo dito na allow others to give you loving care. Receive without guilt or apologies. So, sinasabi ng baraha sa'yo, Cancer, na hayaan mo daw ang iba na mahalin ka. Yung parang hindi ka sanay na binibigyan ka ng atensyon. Hindi ka sanay na minamahal ka. Hindi ka sanay na, alam mo, parang ganon. Dito sinasabi ng baraha na tanggapin mo. Kung ano man na tulong, kung ano man na atensyon, kung ano man na pag-aalaga, ang gustong ibigay sa'yo ng mga tao, tanggapin mo. Huwag kang mag-guilty, huwag kang maging apologetic. Let yourself receive. Healing heart, dito sinasabi ng baraha sa'yo na as a Cancer, siguro may mga pagkakataon sa buhay mo na nakakatulong ka sa mga tao na may problema, lalo na sa mga nasasaktan emotionally. So, dito sinasabi ng baraha sa'yo, Cancer, na sa first 2 weeks of July, maybe may mga tao dyan sa paligid mo na kailangan nila ng assistance, emotional assistance, protection, or kung ano man. And oras na para ibigay mo sa kanila. 'Di ba? Like for example, may magko-confide sa'yo ng kanilang mga problema emotional or financial. 'Di ba? Wala ka mang maitulong na financial help, at least emotional advice, parang ganon. Kasi depende na yun sa taong humihingi ng advice. Kung tatanggapin niya or hindi. Okay, dito trust, there's a divine plan. Divine plan. Okay, so yun na nga. Paki-comment sa comment section kasi parang nakikita ko, ikaw to Parang mayroong mga Cancer dito na namumroblema sila. Paki-comment nga sa comment section. Maybe you're suffering financially, and because of your financial suffering, emotionally, you feel the burden ka, 'di ba? Yung may mga marami kang obligations, duties, responsibilities na parang feeling mo nakaatang sa balikat mo. Maybe ikaw lang yung nagtatrabaho sa pamilya, marami kang anak, so kailangan mo talagang kumayod ng kumayod. But the problem is maybe masama yung pakiramdam mo. So, medyo nakikita ko sir dito nawawalan ka ng parang direction. Parang feeling lost, feeling helpless, feeling hopeless. So, kung may mga tao dyan sa paligid mo na gusto kang tulungan, tanggapin mo siya. Okay? And kung kailangan mo ng tulong emosyonal, humingi ka ng tulong sa mga taong pwedeng makatulong sa'yo. Okay, the Hangman reverse. Wow. So, dito, Cancer, sinasabi ng baraha sa'yo na huwag kang mag-alala. Huwag kang masyadong mag-panic, mag-alala, mag-rush. Kasi, may mga hindi natuloy, may mga na-delays na good news, information, or mga hindi natuloy na, like for example, job offer,
or business offer or financial help na posibleng matuloy na. Nakikita ko sa iyo dito na may mga Cancer na medyo natatakot ka talaga. Marami kang kinakatakutan and at the same time nag-aalala ka or you're full of regrets. Bakit ganon? Paki-comment nga sa comment section guys. Babasahin ko yung mga comments nyo. Kasi parang ang nakikita ko sa iyo dito, may mga Cancer na naghihintay sila eh. They're waiting for a good news. They're waiting for something na pwedeng magbigay sa kanila ng redemption, parang ganon. But ang nakikita ko, may mga Cancer na natatakot, may mga Cancer na nag-aalala, nanghihinayang sa kung ano man ang desisyon na ginawa nila. Okay, trabaho. Okay, so dito sa 4 cards na to Cancer, sinasabi ng baraha sa'yo na if you are working, like if you have a job, if you have a business or anything na pwedeng pinagkakakitaan mo, siguro may bad news ka na matatanggap regarding dyan sa pinagkakakitaan mo. It's either, ang balitang ito ay maybe masasama ka sa ililay off, or masasama ka sa mababawasan na overtime, masasama ka sa mababawasan ng workload, and yun yung rason kung bakit ka medyo madidisappoint, masasad ka, or kung ano man to na negative energy na pwedeng maramdaman mo. But nandito yung Knight of Wands. Sinasabi ng Knight of Wands sa'yo na cheer up, huwag kang mawala ng pag-asa Cancer, kasi hindi pa naman uli ang lahat. Isipin mo kung isang company lang yung magsasara, maraming companies na pwede mong pasukan. Okay. Dito din, sinasabi ng baraha sa iyo, Cancer, isang napakabilis na, wow. Sana hindi ito mangyari kasi isang napakabilis na pag-aaway, sagutan, ang nakakaloka dito physikalan na pwedeng mangyari. Isang napakabilis na pagsasagutan, awayan, suntukan, parang ganun, kung puro lalaki to. Ang mangyayari sa'yo, Cancer, and fire sign, Leo, Aries, Sagittarius, or maybe Earth signs, Virgo, Capricorn, or Taurus. Maybe katrabaho mo siya, or maybe boss mo siya, or kung sino man siya. So, sinasabi ng baraha sa'yo, mag-iingat ka. Mag-iingat ka sa first 2 weeks of July na wag kang sanang mapasama sa mga awayan, sa, anong tawag doon? Riot? Riot ba yung tawag doon? Or kung ano man siya na pwedeng maging cause ng regrets mo and at the same time takot. Okay? Kailangan mong maging kalmado. Kailangan mong, like for example, umiwas ka sa gulo. Tingnan mo, eto May mga Cancer dito na sawang-sawa na siya, pagod na siya sa ginagawa niya, sa kasalukuyan, like for example, kasalukuyan niyang trabaho, kasalukuyan niyang negosyo, or kung ano pa man, gusto niya magpahinga. So, ang gagawin niya ngayon is, magde-decide siya na maghanap ng ibang lugar, ng ibang trabaho, ng ibang pagkakakitaan. So, ang nakikita ko sa inyo dito na, dahil sa pangyayaring magaganap ngayong 2 weeks ng July, ay posibleng makapag-decide ka na umalis. Parang sa loob ng bahay to, or pwedeng sa loob ng compound, diba? Yung, like example, sa mga magkakamag-anak to, magkakatabi-tabi yung bahay nyo, tapos nagkaroon kayo ng sagutan, ng pag-aaway because of money, because of utang, because of kung ano pa man. And eto yung pwedeng maging dahilan kung bakit kailangan mong umalis. Pwedeng iba magta-travel, magre-relocate, kasi pagod na kayong makisama sa mga tao dyan sa kapaligiran nyo. Parang doon na lang kayo sa lugar na mas tahimik, parang gano'n. So, nakikita ko sa inyo dito na may mga Cancer dito na isang mabilis to mabilis na pag-aaway, mabilis na misunderstanding, and mabilis na yung desisyon ng pag-move
parang relocation or travel or decision making. Okay? Thank you guys for watching. Bye!